Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas walang banta ng tsunami kasunod ang magnitude 7.4 na lindol sa Japan. PUV na nagrehistro sa consolidation nananatili pa rin sa 70%. Senator Win Gatchalian isinusulong ang energy transition kaugnay ng panawagan sa coal phase-out. DMW nagbukas ng helpline para sa mga OFW na apektado ng lindol sa Japan. Driver ng kotse na sumalpok sa loob ng bangko sinampahan na ng kaso. MMDA layong siyasatin ang pagkakakilanlan ng lasing na MMDA enforcer sa EDSA busway. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, kasisimula pa lamang ng taon, isang magnitude 4.1 na lindol na agad ang yuminig sa Surigao del Norte nitong unang araw ng bagong taon. 1:48 ng madaling araw. May lalim itong 15 kilometro kung saan sentro ng lindol ang timog ng Surigao City. Tectonic ang pinagmula ng lindol kung saan wala naman umanong inaasahang danyos at aftershocks matapos ang naunang lindol. Sa kaugnay na impormasyon, ligtas ang Pilipinas sa anumang banta ng tsunami kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa west coast ng Honshu, Japan. Naganap ang mapaminsalang lindol nitong bagong taon 3:10 ng hapon. Samantala, wala pang Pilipinong naiulat na nasugatan mula sa lindol. Samantala, walang nakikitang nakaambang banta ang Philippine National Police sa nalalapit na pagdiriwang ng kapistahan ng itim na Nazareno. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, mas pinaigting pa nila ang kanilang security preparations at intelligence hanggang sa ika-9 ng Enero, araw ng kapistahan. Pagtitiyak pa ni Fajardo, nakikipag-ugnayan na ang ahensya kay Manila Police District Director Colonel Arnold Thomas Ibay kaugnay ng pagsasagawa ng simulation exercises para sa traslasyon. Nananatili pa rin sa 70% ang kabuuang PUVs na nakapagparehistro sa consolidation para sa programang modernisasyon. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Hindi gaanong tumaas ang bilang ng mga PUV na nagrehistro sa consolidation para sa PUV Modernization Program. Ito'y matapos i-anunsyo na nasa 70% pa rin ang mga sumunod sa programa kahit nakalipas na ang deadline ng consolidation. Ang datos na ito ay katulad ng iniulat noong Nobyembre noong nakaraang taon. Pinanindigan ng LTO ang itinakda nitong deadline, ngunit paglilinaw ng DOTR, ang ilang mga tradisyonal na jeepney ay maaari pa rin makapasada. Ito'y dahil ayon kay DOTR Office of Transportation Cooperatives Chairman Andy Ortega, pinapayagan pa pumasada ang mga rutang 60% pababa ang compliance rate base sa inilabas na memorandum ng LTO noong nakaraang linggo. Paglilinaw ni Ortega, hindi ito ekstensyon ng deadline, kung hindi para mabigyan ng pagkakataon ang ilang mga jeepney driver na ipaliwanag kung bakit hindi nakapagrehistro. Matatandaang nagbabala ang DOTR na babawian ng permit to operate ang mga operator na mabibigong tumalima sa deadline. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Mula sa holiday break ng mga empleyadong nagsiuwian ng probinsya, muli na namang dinagsa ng mga biyaherong pabalik ng syudad ang ilang mga terminal sa Quezon City. Narito ang kabuuang ulat na hatid ni Princess Castro. Muli na namang dinagsa ng mga pasaherong nagsisibalikan ang terminal ng bus sa Cubao, Quezon City at sakayan ng jeep sa Philcoa matapos ang holiday break. Bukod sa mga pasaherong mula probinsya, ay dagsari na ang mga nagsibakasyon sa Metro Manila na ngayon ay pabalik na sa kani-kanilang probinsya. Halos 15 minuto ang interval ng pagdating ng mga bus sa terminal habang maya't mayari ng dating ng mga taxi upang pumick up ng mga pasahero.
Kaugnay naman ito ay may mangilang-ilang mga empleyado naman ang mga nag-file ng kanilang leave ngayong araw upang makapagpahinga mula sa holiday at biyahe. Sa kabilang dako naman, muling naramdaman ng mga commuter ang morning rush hour sa may Philcoa ngayong balik trabaho na ang karamihan. Samantala, ilan sa mga commuter ang bahagyang nahirapang sumakay buhat ng kakaunti pa lamang ang mga pumapasadang jeep gaya na lamang ng biyaheng Quiapo. Dahil dito, tumulong ang mga tauhan ng Metro Manila Development Authority sa mga pasahero upang makasakay sa mga pampublikong sasakyan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang ulat, inihayag ng Department of Health o DOH ang 212 bagong kaso ng sugatan dahil sa pagdiriwang ng New Year's Eve. Ang mga bagong kaso ay mula sa 1 hanggang 71 taong gulang na halos 8 sa 10 kaso ay lalaki. 77% ng bagong kaso na ito ay nangyari sa bahay at sa lansangan. Halos kalahati ay dahilan ng legal na paputok. Kasama sa mga bagong kaso ang unang kumpirmado stray bullet injury o SBI at ang unang pagkamatay dahil sa paputok. Ang kaso ng SBI ay isang 23 taong gulang mula sa Davao Region na nagkaroon ng tama ng bala sa kanyang likod. Ang unang namatay naman ay isang 38 taong gulang na lalaki mula sa Ilocos Region na nagsindi ng sigarilyo habang nakikipag-ignuman malapit sa mga paputok. Sa ngayon ay mayroon ng 443 pinsala sa kabuuan na may higit 400 dahil sa paputok, isa dahil sa paglunok ng Watusi at ang isa ay sa SBI. Sa ating ulat panahon, nananatiling nakakaapekto sa bansa ang hanging amihan at easterlies. Asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Mindanao. Maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Aurora at Quezon at posibleng flash flood sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon. Susunod sa News Force. PBBM nangakong ilulunsad ang mga proyekto sa patubig ngayong 2024. Malinaw na regulasyon sa paggamit ng AI sa sektor ng paggawa, isinusulong sa Kongreso. Senador Win Gatchalian isinusulong ang energy transition kaugnay ng panawagan sa coal phase-out. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Matapos ang pagdiriwang ng bagong taon, nangako si Pangulong Bongbong Marcos ukol sa pagpapatupad ng higit 100 proyekto ukol sa patubig ngayong 2024. Ito ay matapos niyang inihayag na ang pamahalaan ay nakakumpleto ng 8 water supply project noong 2023 kung saan kanyang binigyan diin na ito'y kinakailangan para masigurado ang epektibo at mabilis na serbisyo sa mga Pilipino. Kaugnay nito, binahagi rin niya ang New Year's resolution ng pamahalaan na manatiling maghandog ng kalidad na serbisyo sa pamayanan upang mapaangat ang buhay ng lahat. Sa iba pang balita, alinsunod sa panawagang i-phase out ang paggamit ng coal sa bansa, isinusulong ni Senador Sherwin Gatchalian ang pagkakaroon ng Energy Transition Plan ng Pilipinas. Ayon kay Gatchalian, kailangan ng bansa ng isang energy transition measure o isang sapat na polisiya na magbibigay ng insentibo para sa malinaw na hakbang para rito. Kaugnay nito ay una nang naghain ang senador ng Senate Bill 157 o ang panukalang nagmamandato na bumuo ng isang energy transition plan kung saan nilalayo nitong i-phase out ang fossil fuel plants at net zero emission pagdating ng taong 2050.
Alinsunod sa paglaganap ng bagong teknolohiya, isinusulong ngayon sa Kongreso ang pagkakaroon ng malinaw na regulasyon sa paggamit ng artificial intelligence sa labor industry. Para hihatid ang kabuuang ulat, narito si Princess Castro. Inihain kamakailan sa Kongreso ang panukalang batas na layong magkaroon ng isang malinaw na regulasyon sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI at automation systems sa industriya ng paggawa. Ang House Bill 9448 o Protection of Labor Against Artificial Intelligence Automation Act ay inihain ni Quezon City Representative Juan Carlos Atayde. Sa ilalim ng panukala ay pagbabawalan ang mga employer o recruitment entity na gumamit ng AI o automated system bilang basihan sa pagkuha o pagsibak sa kanilang mga empleyado. Dagdag pa rito ay hindi rin pahihintulutan ang pagtanggal, pagbabawas ng sahod o benepisyo at pag-alis sa trabaho ng mga manggagawa para palitan ng AI, liban na lamang kung sila ay bibigyan ng bagong trabaho. Ayon kay Atayde, ang panukalang ito ay mahalaga sa proteksyon ng mga manggagawa hinggil sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa sektor ng paggawa. Samantala, ang paggamit ng AI ay pahihintulutan pa rin kung ito ay mapapatunayang valid at aprobado ng Department of Labor and Employment. Para naman sa mga lalabag, sila ay papatawan ng parusang 6 na buwan hanggang 6 na taong pagkakabilanggo, habang ang direktor o opisyal ang papatawan ng parusa kung sakaling ang lumabag ay isang korporasyon, partnership, asosasyon o iba pang juridical entity. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibayong dagat, bunsod ng naganap na magnitude na lindol sa Japan, nagbukas ang Department of Migrant Workers ng helpline para sa mga OFW roon at mga pamilya nito. Maaaring tumawag sa mga hotline na naka-flash sa inyong mga screen upang makasigurado ang kaligtasan ng mga pamilyang OFW. Sa kasalukuyan, sinira ng lindol ang ilang mga gusali at kalsada sa Japan. Tinatayang mayroong 270,000 OFW ang nananatili sa Japan. Inanunsyo ng Department of Foreign Affairs o DFA kamakailan na walang Pilipino sa 8 kumpirmadong nasawi sa malaking lindol na gumulat sa Central Japan itong bagong taon. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo Jose de Vega, patuloy na binabantayan ng Philippine Consulate General sa Nagoya ang lahat ng Pilipinong naninirahan at bumiyahe sa mga pinakaapektadong lugar. Sa kabilang dako, bilang bahagi ng Special Area for Agricultural Development o SAAD program ng DA o Department of Agriculture, naghandog sila ng 5,000 piso at mga kagamitan pangsaka sa higit 1,700 magsasaka sa La Union. Ang nasabing pamamahagi ng mga kagamitan at pataba ay kaugnay rin ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP Farmers Financial Assistance para mapaigting ang produksyon sa bigas sa kabila ng paparating na El Nino. Samantala, nagpahayag din ang DA ukol sa posibleng paggawa ng mga irigasyon o pump engines matapos ma-inspeksyon ng mga inhenyero ang probinsya. Nitong kamakailan lang ay nagsagawa ng medical and dental mission ang Coast Guard District Northeastern Mindanao at PCG na nakabigay tulong sa kabuuang 170 residente sa nasipit Agusan del Norte. Bukod sa libreng tooth extraction service at medical check-up, nakatanggap din ang mga benepisyaryo ng grocery packs, essential medicines at bitamina. Ayon sa Coast Guard, ang kaganapang ito ay naglalayong bigyan ng komunidad ng akses sa libreng pangangalagang pangkalusugan at gamot. Susunod sa News Force. DSWD Oplan pag-abot, umabot sa 10 milyong piso ang naipamahaging tulong sa taong 2023. Driver ng kotse na sumalpok sa loob ng bangko, sinampahan na ng kaso. BI isinapubliko na ang mga revised arrival at departure stamps. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Sa pagtapos ng taong 2023, umabot na sa 10 milyong pisong halaga ng tulong ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa kanilang programang Oplan Pag-abot. Ayon sa DSWD, kabilang sa naipabot na tulong ang food packs at financial assistance, partikular sa mga katutubong na iuwi ng Oplan Pag-abot team sa Capas, Tarlac, mga bayan sa Pampanga tulad ng Mabalacat, Florida Blanca at Porac. Samantala, tiniyak naman ng ahensya na magpapatuloy ang programa ngayong taong 2024 sa mga lugar ng Metro Manila. Sinampahan na ng kaso ang driver ng SUV na sumalpok sa isang bangko sa Quezon City at umararo ng mga tao rito. Para sa detalye ng balita, narito si Francis Riodique. Isang normal na araw lang sana ang tagpo sa isang bangko na ito. Nang ilang saglit lamang ay biglang isang SUV ang nakapasok hanggang sa desk ng mga empleyado. 2 beses pa itong umabante at umatras at naararo ang mga kliyente dito. Ayon sa ulat, 1 ang patay habang 7 ang sugatan sa nasabing insidente, kabilang ang security guard, 2 teller at 4 na mga kliyente. Depensa ng driver, inaayos umano nito ang pagpapark nang biglang mawalan umano ng kontrol ang sasakyan. Ngunit ayon sa mga testigo, ang driver ay umano'y nangangamoy alak. Ayon kay Quezon City Police District Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang driver ng SUV na isang Toyota Fortuner wagon na si Edwin Balisong, 77 taong gulang, ay isinailalim na sa inquest proceedings sa Quezon City Prosecutor's Office noong Biyernes. Kakaharapin ng driver ang kasong reckless imprudence resulting to homicide, multiple physical injuries at damage to property. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos baguhin ng Bureau of Immigration ang mga arrival at departure stamps sa NAIA, isinapubliko na ito noong mga nagdaang araw. Alamin natin ang dahilan sa ulat na ito. Noong kamakailan, isinapubliko na ng Bureau of Immigration o BI ang mga departure at arrival stamps sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA upang mapabilis ang proseso ng mga pasahero sa bansa. Ayon sa BI, ang revision na naganap ay bahagi ng interbensyon upang mapaigting ang seguridad ng mga pasaherong aalis at lalabas ng Pilipinas. Ang pagbabagong makikita sa arrival at departure stamps ay bunsod ng umuunlad na seguridad bilang kaakibat ng pabago-bagong travel documentation upang mapakita rin ang kalidad at kahalagahan ng mga stamps. Pahayag naman ni BI Commissioner Norman Tansinco, hindi lamang ang disenyo ang nagbago rito, ngunit nilalayon rin itong sugpuin ang mga krimen gaya ng panloloko gamit ang mga peking stamps, kung kaya't asahan ang pamamanahong pagbabago ng mga ito. Ang mga revised stamps ay inisyal na isinapubliko muna sa NAIA at ang ibang mga paliparan sa bansa ay makakatanggap nito sa unang buwan ng taong 2024. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos makabangga ng 2 commuter na nagtamo ng sugat mula sa umano'y lasing na traffic enforcer sa EDSA Budsway, ang pagkakilanlan nito ay layong siyasatin ng Metropolitan Manila Development Authority. Sa bukod pang impormasyon, tunghayan ang balitang ito. Mula noong 1:30 ng madaling araw sa southbound ng EDSA Busway, huli sa akto ang lasing na Metropolitan Manila Development Authority o MMDA enforcer na sakay ng motorsiklo. Base sa bidyong ibinahagi ng Special Action Intelligence Committee for Transportation Department of Transportation, naka-uniforme pa ang enforcer at nahulog ito sa kanyang sinasakyan na motorsiklo habang sinusubukang paandarin ito. Sa insidenteng ito, nagtamo ng galos at sugat ang 2 commuter na agad na nirespondihan ng mga naka-duty na Philippine Coast Guard sa lugar. Ayon naman sa Department of Transportation o DOTR, itinangging isurrender ng enforcer ang kanyang driver's license at nagalit pa sa mga PCG dahil nararapat daw siyang tulungan ng mga ito upang ipatupad ang batas trapiko at huwag pag-initan. Pahayag ng DOTR na walang pinapanigang empleyado ang batas at kasalukuyang sisiyasatin ng MMDA ang pagkakilanlan ng lasing na enforcer.
Ayon naman kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, ipinag-uutos na niya ang investigasyon at kung ano pa ang mga ipapataw na parusa sa enforcer kung mapag-alamang ito'y may nalabag na batas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas walang banta ng tsunami kasunod ang magnitude 7.4 na lindol sa Japan. PUV na nagrehistro sa consolidation nananatili pa rin sa 70%. Senator Win Gatchalian isinusulong ang energy transition kaugnay ng panawagan sa coal phase-out. DMW nagbukas ng helpline para sa mga OFW na apektado ng lindol sa Japan. Driver ng kotse na sumalpok sa loob ng bangko sinampahan na ng kaso. MMDA layong siyasatin ang pagkakakilanlan ng lasing na MMDA enforcer sa EDSA busway. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.